Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang may ligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago. Ayon kay Padre Irene, nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral, kung gayon, iyan ang matira. Palagay ko po ay ang binatang iyan ay siyang lalong walang kasalanan. Lalo mabuti. Sa ganyan lalo magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng iba ang magiging kaparusahan. Madalas sa kailangan pasakatan ang isa para sa kagilingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan. Gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuloang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inilahal ng bayang Pilipino, kundi nga ang Espanya, at ito'y sapat ng dahilan upang tingnan mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at nahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang pulong ito ng katarungan at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Ang mataas na kawani ay tuwitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indio na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayong alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis.